wonderful in using these kinds of heroes. But then for Falcons AP Bren, jungler and gold laner na lang ang mga natitira. Pwede silang mag-lane kung gusto nilang mag-lane. Wow, medyo ito yung masasabi natin na baka medyo kabahan in terms of the jungle speed. The Nolan is still available na kadalasang tinatapat sa Suyo ngayon dahil nga mabilis mag-clear. The Julian medyo nagtataka nga ako hindi na napapansin sa seryeng ito. Samantalang dati parang ito yung Automatic, no? Nolan Julian. automatic Jolan. Jolan eh. Oh, Julian Jolan. Kasi grabe daw yung... Oh, sige. Okay, pwede ring Nolian. Nolian. Oh, Pangit nalito eh. na lang talaga. Oh, sige. XP and Rome. Grok, I think, again, is something that they could use. Open pa din naman yung TIG. Kung gusto nilang gamitin. Ayan yung na. TIG. Nung sinabi mong open pa si Tig, narinig ka agad, pinili na agad. So, masisi din para Ayan na. dito sa FNOP. Nilabas na si Lord Kirk. Kasi si Lord JM, ano din. Si Lord Kirk na Kasi yung sa 7 times na yata yun, apat o lima o apat kay Lord JM. Pero maganda to, no? When you look at the CC, at least during the laning phase ay Ayan na. okay. Pero ayan na nga, nagkatawang Julian na si Kyle Casey. But then I think the only concern I have for Falcons AP Bren, medyo magic overload sila. Parang magre-rely lang sila kay Super Marker for that physical damage kasi even the Gatot Kacha is a magic based. So definitely kailangan nating makitang mag-snowball at magkaroon ng enough items si Super Marco para ma-pull off nila yung lineup to. Probably for Protect 1, yung gagawin dito ng side ng Falcons AP Bren. Again, another history in the making if ever para dito sa side ng Fnatic Onyx Philippines. Match point para sa kanila. Ilalaban ba to ng side ng Falcons AP Bren dahil kailangan nilang kabigin ang momentum. Ano nga ba talaga ang magiging storya ng ating serye? Sino ang magwawagi? Casters, pasok! Sa pagpasok natin sa game number 3, isa na lang ang kinakailangan ng Fnatic Onyx Philippines para selyuhan ang kanilang grand final spot and eventually maging representative sa M6. Kaabang-abang kung sino nga ba at ano ang mga magaganap sa mga susunod na tagpo ng laban na ito. Again, Fnatic Onyx Philippines, isang hakbang na lang, isang game na lang, masiselyuhan na kagad nila at kumbaga yung itinerary nila Okay. doon sa Malaysia ay kailangan na nilang isit. May mga nagsusulat-sulat na ng mga pwedeng puntahan. Ano ba masarap na pagkain dyan? Yung mga ganun-ganon, di ba? Wait lang. Para magiging pagkain natin dito, mga members dito ng Falcons AP Bren. Gusto rin nila. Aray ko po din na normal hits lang. Makakatagos din doon sa mga pader at makakaligtas ang idol of mga hits. Kung huling hakbang na lang ang kailangan ng Fnatic Onyx Philippines, unang hakbang naman para dito sa game number 3 ang kailangan ng Falcons AP Bren. May pag-asa pa rin naman sila dito na kahit pa paano makahabol, Ay! pero mahahabol pala ICFU! Nagulat sila dun sa damage pero nakabawi din naman. At ang kagandahan dito ay jungler ang napatumba ng Falcons AP Bren. Pero andun yung pokes from Kyle TZ. Level 3 na siya dito. Kompleto na yung kanyang mga enhanced skills. Pero ayaw siyang tantanan ni Super Prince at ni Brusco. Grabe talaga yung dalawang to. The post 4, post 5 for Fnatic Onyx Philippines. Pero para sa Falcons AP Bren, mas maganda yung nagiging starting up nila dito, especially sa nangyaring pick-off onto King Kong. Mas nararamdaman natin yung mas hindi takot na version. Ito ng hatak. Super Prince makakaligtas pa nga ba? Ay, hindi lang tumama yung concussive blast. Pero si King Kong ay nandito na. Hinahabol siya. Naku po, dito ni Kirk. At nakakuha siya ng kill doon. Hindi na umabot din si Few para iligtas dahil nga naman level 3 lang siya. Yo. Ang magiging sagot dito ng Fnatic Onyx Philippines. Pero on the other hand naman, it's going to be the gold standard setting yet again na title. Pero dito, yung titulo na makakuha ng pagong Okay, ay nagiging magulo. yung Vengeance nagamit din ha. Makakaligtas ba din si Kirk? Level 4 siya. Sakto rin Tumama! lamang yung Eternal Guard habang Netherrealm naman. Ang sasagot dito ni Few ngayon, nagamit na rin yung Revitalize. Pero si Kyle TZ nakakuha na nga ng isa. Ngayon, na-pop na rin dito ni Flap TZ yung kanyang ultimate. Pero nakakuha din si Ogan ng isa dun sa may right mid bush. Habang yung pagong ay tinutuloy pa rin dito ng kupunan ng Falcons AP Bren. Ang malaya nila ito makuha. Hindi lang basta sumasabay, humihigit pa on the aggressive note dito ang Falcons AP Bren. Gusto rin nila na eventually makapag-set, makapagsulat-sulat ng kanilang mga itinerary.
They want to be eventually, again, to be a representative sa darating na M6. Pero ngayon, ito muna yung kailangan nilang kaharapin. Eyes on your opponent. And right now, yung mga challenges along the way na kanilang kinaharap, nakukuha nila yung lesson at ngayon, nakukuha nila kung paano nila gawin at gamitin yon. Gusto kong balikan yung sinasabi dito ni Antianara kanina, no, na sobrang na-overload ng magic damage ng Falcon Safety Brand, yung kanilang lineup. May good thing yun, may bad thing yun. No? Una, yung good thing dyan, kasi hindi naman kagad nagbubuo ng mga magical defensive item. Normally, no, yung mga heroes, no. Pero yun yung kailangang samantalahin ng Falcon Safety Brand. Remember, pag nakakuha ng maagang snowball ang isang Julia, napakahirap pigilan. And tama ka doon, you have the pros and cons. At isa sa pros doon especially is makukuha mo yung early game. You have that instant burst. You have that instant damage that you want. Kaso nga lang instantly ay sasagutan ang dito ang patapatang King Kong at Cal TC. Naka-sort out itong si Kyle. Buti na lang nandun din si Flap TC for the follow-up. At si King Kong naman ngayon. Kumbaga, eto para sa akin lang to. Personal na pananaw ko lang to. Sa lahat ng nakita ko na nagsuyo, parang siya yung pinakamalupit no? So far, no? So ngayong far, pangatlo. oo. Kasi nga ngayong playoffs pa lang natin nakita na ginagamit ng Suyu. And nakita rin natin kung paano niya nagagamit onto their advantage. Nakita natin kung paano yung mga clutch hold niya, tap and hold for the Suyu. Habang for Falcon CP Bre naman, going back to their home roots naman. Nakita naman natin kung paano yung nagiging kalakasan nila. Early phase of the game, ang pinakakailangan nila ma-take hold na hindi mabitawan. Kasi yun yung nakakapitalize sa Fnatic Onyx Philippines once na you let your guards down. Pero ngayon, guards up. Andito na nga lang din ready ang kanila mga ultimates. At yung ultimate turtle ngayon ay buhay na rin naman. Okay, ikalawang pagong. Nauna na dito ang mga bees. Ngayon naman ay tumama din yung flicker. Kasama pa nga yung mga combo dito ni Black TC. Nagamit yung vengeance mula kay Kirk. Habang si Bruto ay nakaabante na nga rin lang. Ngayon may ibig si Black TC sa apat na members. Pero papalayain siya dito ng Fnatic Onyx Philippines. Ngayon, mapupunta sa poder ng mga Sonics yung pagong. Hahatakin tuloy pabalik dito ni Kyle TC. Ngayon, sinulubong na ni Super Prince at Kera. Ando na rin yung implosion. Kiko nakakuha ng pagong na yun. Tumama din yung ultimate mula dito kay Super Marco at si Ogen ay namatay. Ito yung sinasabi natin kanina, the patience for Fnatic Onyx Philippines is so high na nakita mo kung paano yung nagiging posisyon ni Super Prince. Kahit si Kelre, hindi siya agad nagpapakita. More on pag chepi-chepi muna yung ginagawa nila doon, poke around sa mga members ng Falcon CP Bren. Pero ito, yung ultimate weapon din nila. Napahawak nila muli kay Super Marco yung Moskov. And the thing here is that Fnatic Onyx Philippines has the same idea. Pabayaan mo muna dun sa may top lane si Marco, but make sure na meron tayong exchange na magagawa sa may bandang baba. Yun naman ang maganda no, kapag meron kang Moskov. Kasi kapag nagkaroon ng 5v5 team fight at umi-split po siyang isang Moskov, any moment ay pwede siyang pumunta. Kaya lang ang prerequisite doon, kailangan tumama yung Spear of Destruction niya para makateleport siya doon sa anino na naiiwan noon. Okay, grabe naman yung prerequisite. Di ba? Parang nag-aaral lang. Pero ngayon pinag-aaralan din kasi natin kung paano nga ba yung step by step. Kasi bago ka mag-major, di ba, nakikita natin, marami ka munang kailangan ng mga minor na pagdaanan. Pero for now, it's a major situation for Falcon Safety Brand. Kasi they need a win to extend, prolong this matchup. Habang for Fnatic Onyx Philippines, they only need one more win to be our M6 representative. Pero ngayon, on the bottom side, yun na naman yung magiging answer ng Falcon Safety Brand. Focus tayo on to getting objective, pero focus on to kill plus an objective yung ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines. Grabe, naliliyer kasi din nila yung kagandahan ng kanilang lineup ng mga crowd control. At ito yung inaabuso ng paulit-ulit ng Fnatic Onyx Philippines. Kung papansinin natin, iba rin yung rotation nila Minsan, iniiwan nila si King Kong dun sa mga lanes. Tapos yung tatlo, umiikot. Yung apat, umiikot. At hinahayaan nila si King Kong na mag-farm. Ngayon, tumama din yung si Pat mula dito kay Super Marco. At matagumpay din na mababasag ng Fnatic Onyx yung Torre dun sa itaas. Gusto ko na notice mo dun si King Kong. Magaling kasi siya mag-improvise. Nakikita natin na kahit iwan mo siya mag-isa, but as long as you give him the space and form that he needs, pag kailangan mo naman siya, darating siya. Yeah. And ito, continuously naman magiging advantage sa Falcon Safety Bren. Yung burst, yung pagmamadali, auto taking down this turtle, ang na ngayon mapapasakamay din naman nila Kyle Easy. But meanwhile, yung pagsasama-sama nila ngayon, ang isa sa key nila to survive, especially may mga clutch netherun silang pwedeng gawin. Ito yung kailangan din nila tutukan, maagang pagpuro kay King Kong. Okay, ngayon humabol dun si Super Marco pero kasi dalawa yung dash ni King Kong Alam niya na makakaligtas siya at some point doon sa naging habulan na yon. Ngayon naman, big rotation from Fnatic Onyx Philippines din sa may
bottom lane. Pero pipigilan muna nila. Nakita nila na available yung purple buff. Pero ito na naman yung 1v1. Grabe, no? Malaanime battle ang ating nakita dito. Aagawin na yung purple buff. At magiging successful yon mula sa Falcon Savvy Bren. At nakita naman natin ngayon kung paano pumapalag. Hindi lang basta palag. Nagmamaniobra, nag-aggressive no talaga ang Falcon City Bread. 4-4 yung kill score. Pantay man sa ating mga matawan to the numbers. Pero hindi napapantay ngayon ay may kalamang pa rin isa pagdating sa third destroyed ang Fnatic Onyx Philippines. They still have the advantage, most especially well protected pa rin dito si gold standard na si Kelra, na nakapag-set na naman ng another title under his belt. Pero ngayon for Falcon City Bren, nakapag-set naman sila ng multiple standards, ng multiple titles. Pero sa ngayon, kailangan mo na mag-set ng game momentum onto their side. Okay, Retribution ay ginamit pero mabilis lang nalalayo itong si Kirk. Eh dito yung kagandahan kapag nakasisi ka na XP lane, no? Ang lakas mang micro kasi nung hero na yan. Ang hirap pabulin, ang bilis ng takbo. Tapos, ang dami pa niyang way para sabihin natin na ma-micro ka. Yung mga Yeah. damage siya na continuous, Naku. hindi mo mapapansin sa una yan eh. Naka-vengeance pa kasi siya. Yun So pa. just imagine kung siya yung tatargetan mo. Might be an option, pero the best option right now is to capitalize on trying to take down King Kong or Kelra. Super Prince, kahit pa paano pwede rin. Kaso remember, naka-flicker and internal guard tong naka-ready. Para sa Falcon CP Bre naman ngayon, they have that one-time, big-time ready din here for Ogwen's Avatar of the Guardian. At pwede sila mag-double down dito with Flappies is Edith. Pero sino nga ba ma-edit out muna nila dito dahil buhay na rin ang paunang Lord for game number 3. Okay, nasa gitna, nasa may gilid itong si Kyle TC. Nag-aabang ng pagkakataon na baka mamaya may mapadalaw nga dun sa may bandang Baka may gitna. sumilip Baka may sumilip lang talaga. Ngayon, nagpo-flow lamang ng wave doon sa top lane. Itong si Kelra. Actually, slow push lang niya. Yeah. Para nga naman makita niya kung may magre-react mula sa kupunan ng mga beast. Yeah, and for the Bees right now, their strength in numbers, kaya more on 5 talaga lagi ang pumupuro dito. Hindi nila masyado pinapabukod si Super Marco. They need all the damage that they can give. Pero yung speak of damage, grabe na yung in-inflict! Sinimula na nga kagad. Dapat doon corner. Wala pero tinamaan doon. Kaya lang, andito yung NetherRealm. Nailigtas sa mga members dito ng Falcon Savior. Pero isa pero si Kyle TC King Kong! Kaya lang walang makakaligtas kay King Kong. Nasibat din itong si King Kong. Nakabawi ang Falcon Savior. Walang nakakuha ng Lord. Pero tatlo ang tumumba mula sa Sonics. 3 para sa isa. At ngayon for Falcon CP Bren, okay nga lang din yun. Napitas man yung jungler nila. Pero mukhang si Super Marco ngayon ay nagiinit na nga lang din. Nakita natin na mas na-activate siya. And katulad nga na sinabi ko, they need all the damage that they can give. And this is the time na nakita natin na mas nagkaroon din ng instinct na mas sumama na lang si Super Marco. And looking at their Infinix instant replay, sobrang ganda rin ng posisyon. And the way na nakapitalize sila yung timing ng NetherRealm. Naku, speaking of timing, sakto lang yung yun timing lang. ni Kelra sa pagbitawan ng mga missiles na yun. Wala Yung tinamaan si Lord! Ogwen. Ito ata pagkakataon ni Implosion sa dalawa na huli din ni Implosion pero pagkakataon na ng Falcon Savior nakabawi din. At yung mga sibat, May King Kong! si King Kong sa likod, winashing-washing lang itong si Fiu. At ngayon, para sa Fnatic Onyx Philippines, nakuha man ng Falcon CP Bren yung Lord sa kamay ni Few kanina. Pero yung mga ganitong klase, mga pa-commercial, pa-washing, diba? Pa-slicing and dicing dito ni King Kong. Yun yung mga kailangan nilang tingnan. Eyes on your opponent always, especially dito kay King Kong. Ngayon, mabilis pa rin naman matutunaw itong Lord na kuha ng Falcon CP Bren. Pero sa ngayon, nakikita rin naman natin kung paano nila pinipilit na i-convert to into something greater. And ngayon, yung something greater na yun is makakuha eventually ng mid-lane turret here laban sa Super Family. Bilis ng clear wave kasi talaga. Imagine mo yung missiles lang mula dito kay Kera. Ito na Sumusunod. naman yung anime battle. 1v1, Kyle TC versus King Kong. Atras muna dito itong si King Kong. Kasi nga naman alam niya na meron ng reinforcements mula dito sa Falcons AP Bren. Ngayon tuloy-tuloy lang si Super Makmak. Ito na nga ba yung pagkakataon ni Makmak na gawin yung mga Moscow things niya. Pero ngayon may gagawin din. Na plano dito ang Falcons AP Bren. Tumba ang jungler from Fnatic Onyx Philippines. At unti-unti na rin tumutumba lahat ng mga tore nila. At ngayon, hindi nila binibitawan yung momentum na hawak nila. Almost 3K gold in for Falcon CP Bren. Nakakabasag sila pa unti-unti. Nasimot ang outside and Ouch. inner turrets. Maganda yung timing ng Eternal Guard. Pero mas maganda yung timing ng pagkabasag dito ng base turret sa may bandang baba ng Fnatic Onyx Philippines. Grabe, parang napapikit ka lang no? Pag dilat mo, ubus na kagad yung mga tore. Eh dapat hindi ka pwede mamalikmata, hindi ka pwede mapuwing. All eyes onto this battle.
Kasi ngayon ay pinapahirapan ng Falcons AP Bren ng Fnatic Onyx Philippines. Not leaving them any space to think at all. Kasi more on sila talaga yung nakakakuha ng mas magandang trade. And especially yung mga play ngayon nila Ogwen and Few is more like it. Diba? For game number 3. Well, kung titingnan natin, sobrang confident na rin kasi ni Super Marco. 3-0 ni Juan. Nagiging bulletproof muli siya dito. At ngayon na may available na rin siyang Wind of Nature, added survivability para sa kanya. Masasabi ko na kaya niya makipagsabayan even kay King Kong, even kay Kelra. Yeah. Kahit mga espada at mga bala, kaya niyang saluhin dito. We could expect more from the bulletproof Super Marco. But remember, we have the gold standard here for Fnatic Onyx Philippines. Still standing at a 3-0-3 by the way. Oo nga, Hindi pa no? siya nahahawakan. And so far for Falcons AP Bren, he's one of the most, sabi natin, number 1 sa listahan. Hindi sa noisy, pero sa listahan ng hit list nila na kailangan nilang patumbahin. Hawak pa rin nila yung lead. But looking at the bigger picture pagdating sa mga overall team fights natin, nakakasabay naman ang Fnatic Onyx Philippines. Mas nadadala lang tayo pagdating sa pagiging, sabi natin, aggressive ni Flaptizi. The way that he sacrifices himself just so ma-ensure na makakuha ng bigger trade dito ang Falcons AP Bren. Ganda ng ginagawang backsound dito ni Flaptizi. Ngayon, bibitawan muna ng mga bees. Itong Lord na ito. At Super Marco. Paulan? Todo sibat-sibat lamang siya dito. Poprotektahan niya yung gitna. Si Kirk kalahati na rin yung buhay. Medyo mababa ang confidence level niya dito. Ganun din naman si Flaptizi. Nararamdaman yung damage mula doon sa Lord. Yung mga ikot-ikot na yun. Pero mas sumata pa ngayon ng Fnatic Onyx Philippines knowing na na-proke na medyo maaga yung 10K. Netherrealm. May ilang segundo silang advantage dito na pwede pumuro ng isang team. Ay! Pero yung Lord! Si Kiko ang nakakuha. Fnatic Onyx Philippines. Ang Implosion! Pero nagamit na din yung Purified Super Marco. Nakaka-preheat lang. At yung yaman ng Guardian. Hindi tumama yung si Magic Spear of Destruction. Habang si Flaptizi narito na rin. At makakakuha ng kill. Ito naman sa may bandang. Itaas may nangyayari rin kaganapan na gamit na yung World Hinahabol! Crown. At si Ogen ay mamamatay. Flaptizi nandito even few. Ayaw Nakabante lamang din talaga. Super Prince will go down sa kamay ni Super Makmak. Yung dalawang super, nag 1v1. Pero ngayon, Super Marco will stand strong. 5-0-2 for Moskov. Dalawa pa naman ang matitira para dumepensa. May kababaan ng mga death timers. Aabot dito ang Super Family. Pero para sa Falcons AP Bren, yun yung mga super setups na talagang inaasahan natin na pwede makapagpabaliktad ng laro into their favor. Minamadali nila to ha. Pwede ba nilang mabasag? Si Kirk? At si KDC pero masakit yung damage mula dito Hinatak! sa Fnatic Onyx Philippines. Nahatak si Kirk. May sunog. Pagpagin mo pre. Pagpagin mo. Pero nandun yung si Bat. Spear of Destruction para linisin si Kirk. A monster kill here for Super Marco. Ngayon ginaganahan, mas na-activate na yung killer instincts dito. Wow! Para sa mga beasts, they want to soar high. Mas gusto nilang lumipad at makuha muli ang isa pang titulo under their belt. Pero sa ngayon, ito muna yung kailangan nilang kaharapin. Mata muna dito sa kanilang kalaban. Susugod, sabay-sabay, 5-5. Gusto nilang maging bakbakan. Hawak pa rin ng Falcons AP Bren ang kalamangan. Ang bilis ng clear wave talaga ng Fnatic Onyx. Pero nakita mo yung mga patagos jutsu doon ni Super Marco. Mga dalawang hampas lang. Bumaba ka agad yung buhay dito ni Super Prince. Pero in terms of damage, siya pa rin talaga nangunguna Si Super Prince Kaso nga lang nahiwalay siya rin kanina. Sobrang laking bagay. Yes, you can deliver this much damage. Pero what about your position? Nalalagay ka sa alanganin, hindi masyado nakakapitalize dito. Yung much needed damage na maibabato mo sana pabalik sa Falcons AP Bren. Meanwhile, sobrang nama-maximize sila yung prowess na meron si Owen. Sabihin na natin, soaking up most of the damages na binabato dito ng Fnatic Onyx Philippines. And he's the one person na hindi mo sana gusto na ibuhos lahat. Pero nabubuhos sa kanya, which leaves other members of the Beast sobrang viable, sobrang libre to go for the free hits. Para sa akin, ang Falcons AP Bren, sobrang nagagamit din nila yung mga purifies na meron sila dito. Doon sa mga rightest target sana ng Fnatic Onyx Philippines, no? Si Few at itong si Super Marco. May mga crucial moments doon, di ba? Tumama yung setup ni Brusco, nakatakas with the purify itong si Super Marco, even si Few. Pero para sa akin kasi Fnatic Onyx Philippines, hindi dapat sila mag-relay. Sabayan! Gamit na rin. Okay, Kagad pag-maker! yung Wind of Nature, dapat sa Guardian. Hindi naman din si Ken Right. Ito yung pagkakataon. Sumalubong! KDC, sakto rin yung flicker. And this time si KDC, nandito na Netherrealm. Nasakto na rin. Dito yung implosion. Ngayon tuloy-tuloy lang si Super Markma. Wait na si Bat. Si Bat. Ngayon ay tutumba na rin. Pop yung emo niya. Ngayon si Brusco yung maatras. Pero hindi nila mapipigilan ang pagtumba ni Brusco dito. 40 seconds and counting. Tatlo pa rin. Tatlo na lang ang natitira para sa Fnatic Onyx Philippines. Yung buong kala mo
yun yung highlight? Hindi pa pala. Falcons AP Bren ngayon. Nakuha na naman lang nila yung groove. Nakuha nila yung momentum at ngayon, they're never letting go. At ngayon, para sa Fnatic Onyx Philippines, unti-unti na silang umaatras. Nararamdaman na nila ngayon yung aggressiveness ng Falcons AP Bren. Kahit yung ganong klase ng mga pa-spear of destruction ni Super Marco, mas kailangan mong bantayan. All eyes are on him right now. They don't want to let go. Nagmamadaling bumasag pa ng base dito sa may bandang gitna. Sabi kasi ng Falcons AP Bren, kanina pa kayo nagmamadali. Kami naman na magmamadali ngayon, 18-minute mark. At ang Falcons AP Bren ngayon ay may hawak na ng malaking lead. Medyo matagal na panahon na nakita natin na umabot ng gantong kalaki ang Oo. kalamangan sa mga kalaban ng Fnatic Onyx Philippines. Yeah. At nagsisigawan na nga ang mga bees. Ang sigaw ng mga Sonics is defense, habang for Falcons AP Bren naman is more on the offense. Ito na nga ba magiging push nila to finally secure a point here onto the upper bracket finals. May Lord na mamarcha sa may bandang baba. Simot na lahat ng base turret. Nakaready na ang mga ultimates. Lama sa lima! May explosion, economic na kagad nila dito kay Black TC pero nagamit na rin yung NetherRealm habang free hit lamang itong si Super Makmak. Black TC ay buhay pa rin. Pokes from Super Prince. Andito pa yung 6 man of the year. Kasama pa nila Oven. Papapasa 40% yung buhay nila pero Grabe. papasok si Gal TC. Oh! Apat of the Guardian. Guardian. Dalawa na uli doon. Si Piwa yung matras. Buhay pa rin si Super Makmak. Elray nakakuha ng isa doon yung Spirit of Destruction. Dugo nga ba sila? My Ang Lord. magiging call dito ng Pato si Mirai atras. Pero mamamatay si King Kong. Namatay dun sa hampas ng Lord. Kaya ba nila? Ang daming minions. Kaya ba nila protektahan yung kanilang crystal? At ang sagot ay oo. Sabay-sabay! At nakayanan pa rin ng Fnatic Onyx Philippines na dumepensa sa pagkakataon na yon. What a game. Huwag niyong Ito kakalimutan na huminga. Wow. Huwag niyong kakalimutan na huminga. Ito yung laban na inaantay natin. Ito yung laban na talagang makapigil hininga. Okay. Ito yung laban na hindi mo mapepredikta. At ngayon, 1 minuto ang aantayin ng Falcons AP Bren at Fnatic Onyx Philippines para sa pinakamalaking objective na pwede nilang kunin kundi yung Lord. Grabing depensa para sa Fnatic Onyx Philippines. So kung sakaling maulit yun, parang mas lalo magdo-double down yung hirap. Most especially kanina sobrang angat. Pabor ang macro movement sa mga minion wave dito para sa Falcons AP Bren. At hindi lang yan, nakadepensa man sila for now, pero hindi pa rin sila basta-basta makapag-overextend dito sa mapa. Sobrang compromise kahit sarili ng jungle, hindi sila masyado makapag-spread out at makasabihin natin makapwesto laban sa Falcons AP Bren. Alam kasi nila na any moment ay pwedeng may mapatumba. No? Lalo na doon sa presensya ni Ogen, presensya ni Black TC, yung mga crucial na flicker Earthshatter niya. At alam mo naman, normally kapag ka meron kang edit, kapag walang flicker yan, hindi mo na magpapakita. Eh. Oo. Pero pag available yung flicker, alam mo, natatalon yan with that Earthshatter. Itaga mo sa bato eh. Taga mo na. Oo, kahit isulat mo man, sa papel man yan. Pero sa ngayon, hindi to basta-basta sa papel lang isusulat. Na isusulat na to sa tadhana ng Fnatic Onyx Philippines at Falcons AP Bren dito sa upper bracket finals. Isang panalo ang kailangan ng Fnatic Onyx Philippines habang sa Falcons AP Bren yung isang panalo nila might be the start of something new, the start of something great, greater than ever na nga ba ang kanilang magiging opensa. Okay. Alam nila, Super Marco nandun sa may bandang itaas. Pero iaatras muna ng Fnatic Onyx Philippines. Kasi nga naman minamatyagan nila nasaan na ba si Super Makmak? Nasaan na ba si Super Marco? Parang may nawawala. May something eh. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4. 4. Nasaan yung pang-5? Yun nga, nakita nila dun sa top lane actually na nag-clear. Pero ngayon ay pagkakataon na ng Falcons AP Bren na ituloy ito. Berg, Op. umaabat. Sumasakit. Balati ka kanyang buhay din ni Pew. And this time ay medyo atras muna si Kirk. Si Pew ay Alam nanganganib din. Nandun yung flick. Hey! At si Kiko nakakuha ng Lord. Ngayon naman, after the Guardian, sino kanya mawuli? Sakto din yung Winter Crown. Atras muna sila. Andun yung implosion mula kay Brusco. Free hit na naman si Nagmamadali, Super Makmak. nagmamadali. At nagmamadali. Ang Falcons AP Bren doon sa may bandang gitna. Nagamit na rin yung turn card. Super Marco na ng kill. Kailangan mo tumakbo. Kailangan mo matras. Di Kyle TC dito. Habang ang Falcons AP Bren ready nang bumasag. Okay. Ready nang lumaban. Pero sabi ng Fnatic Onyx, hindi kami basta-basta papayag. They won't go down without a fight. Fnatic Onyx Philippines stealing of the lore from the hands of Falcons AP Bren. Pero may isa rin kasing nabawas sa kanila at yun na si Brusco. Mabilis pa rin namang matutunaw, madedepensa ito ng Falcons AP Bren. Pero for them, ay nakita natin somewhat na kukompromise yung ganitong klase ng mga
Dahil sabay na pop yung Immortality dito, sabay gamit ng Winter Crown. Sa likuran, si KTZ ay nakakuha na rin sabay Winter Crown mula kay Ogwen. Napakabibilis na makakamay ng mga bata ito. Grabe naman! Hindi natin alam kung ano nga ba yung mga susunod na pangyayari. Pero sa ngayon, ang alam natin, Falcons AP Bren, ay grabe na yung mga sagot. Pag namatay ka sa sitwasyon na to, medyo matagal-tagal lang yung pag-aantay. Pero matagal din kasing nagantay ang Falcons AP Bren. Kung matatanda natin, since regular season, gusto talaga nila magkaroon ng panalo. Pero sa ngayon, mamarcha, kumpletong 5-3 ang dedepensa sa Fnatic Onyx Philippines. 3v5, ang dami nilang minions dito. Pero ang sakit ng mga pungs mula din ko kay Kera. Ngayon, si Flap TZ, sumugod na nga rin. Di pa available kanyang figure dito. Pero nandun yung ultimate mula kay Flap TZ. Face lock na daw ang tinatawag ni KTZ. Pero ang layo na kanya ng mga minions. At